Mga kababayan, tuloy natin ang usapan sa BSKE. Alam po ninyo sa darating na August 15, kung wala pa rin pong resulta o desisyon, siguro ganito na lang dapat ang gawin eh. Okay mga kababayan. So lumipas na nga po ang SONA ng Presidente noong July 28. Nakaraang araw lang. At wala nga po tayong narinig. Marami po ang naghintay sa mga barangay official. So maraming nadismaya. Binasa ko yung comment section sa aking mga content. Sabi ng iba, bakit ganon? Wala pa ring linaw o desisyon. Paano tayo makakapaghanda nito? Ayun ang kanilang mga sinabi. Sa darating na August 15, abay kung wala pa rin pong tayong maririnig na balita dito, no? So inaasahan ko naman ngayon, ang iniisip ko naman, baka banggitin ito sa 20 Congress. Maaaring ma-mention doon kung ito bang kanilang pinasang batas noong 19 Congress ay sila na rin mismo ang mag-a-announce kung ano na nga ba ang nangyari dito. 'Di ba? Dapat lang naman para alam. At sabi ko nga kanina, kung hindi naman po, kung wala pa rin sasabihin o magiging desisyon o announcement yan, kung matutuloy na nga ba sa December 1 o sa November 2, kasi nga yun nga yung propose or yung enroll bill, yun ang nilalaman ng enroll bill eh. Diba? Pag ganun pa nga, abay, ano pa ba ang dapat na asahan? Hindi tuloy na lang po sa December 1. Wala naman po kayong ina-announce kung ano na nga ba ang nangyari dyan sa panukalang batas na yan. Di ituloy na lang sa December 1. Total, yun naman po yung existing. Yun naman po yung existing law eh. Siyempre, sa gano'n naman, makaboto naman yung mga gustong bumoto. At yung mga magpaparehistro itong darating na August 1 hanggang 10. Marami po dyan, mga kabataan at yung mga bagong botante. Kasama na rin dyan, siyempre, yung mga nagpalipat ng kanilang mga presinto. Di po ba? Ngayon naman, halimbawa lang, no, nag-lapse in tulo nga ito. Tapos meron naman din po magpipetisyon. Tapos ma-i-declare din naman na unconstitutional. Abay, ay nagiging, pagulo. Pagulo ng pagulo. Pero kung tutuusin, hindi naman dapat po umaabot na sa ganun. Diba? Ito kasi mga mambabatas ay ginagawa pong kumbaga walang galang na po, no? Kasi minsan kaya nagkaganyan-ganyan itong BSK na ito. Move kasi ng move eh. Move kayo ng move ng schedule. Siyempre merong nakakaalam sa batas diyan. Siyempre challenge niya yan, ipipetisyon talaga niyan para kung ano talaga yung nilalaman ng batas ay ma-practice. Kumbaga manaig kung ano talaga ang nasa konstitusyon. At kung magkakaganon mga kababayan, baka posibilidad na kaya na maglabas na ng Technical Restraining Order or TRO dito ang Korte Suprema kung maituturing na naman na unconstitutional itong kanilang panukalang batas SB number 2816. Sinasabi ko lang to, posibilidad, no? Kasi nga parang alanganin sila dito sa kanilang panukalang batas eh. Wala man lang, sabi ko nga kanina, walang tawag dito. Di ko na tuloy alam sasabihin ko kasi parang madidismaya ka na lang. Walang announcement. Ayan. Walang desisyon. Di ba kung tutuusin eh. Kung yan naman ay alam nila na okay na okay yung kanilang panukalang batas nila, hindi pirma agad. Okay to pirma. Hindi okay, di bito. Diba? Sa araw pa lang na yun natanggap talagang pwede mo lang desisyonan. Tapos press briefing, di ba? Sasabihin, ayan, pinirmahan na po namin kasi ganito ganyan. Or nabito kasi ganito ganyan. Di tapos na po ang paghihintay. Kasi sa nangyayari nga ngayon ay nag-iingat. Diba? Nag-iingat kasi nga yung napirmahan ng nakaraan na pag-uurong ay unconstitutional nga yun. Napirmahan ng presidente yun. Na-strike on siya doon. Hindi na pag-aralan masyado. Maaaring yun ang dahilan. Kaya ngayon pinag-aaralan.
Or, sabi ko nga, hahayaan na lang po itong magiging batas hanggang sa August 15, lapse in tulo na. No? Bakit? Kasi sa araw po na natanggap yan ng office ng Malacanang, July 15, doon pala mag-uumpisa yung bilang. Diba? July 15, 1 month, 30 days. So, August 15. Kung ang bilang naman ay 30 working calendar days, hindi kasama yung Sabado, Linggo ron. No? Aabot yan ng mga August 25. Sabihin natin, maximum ulit. August 25 kasi nag-mention tayo na maximum July 25. Na-delay kasi yung pag-transmit ng enrolled bill na yan. Kaya sabi ko, ito na yung talagang magkakaalaman na sa darating na August 15 to 25. Sigurado na po yan. Pero sabi ko nga ulit kanina, kapag wala pa rin na-mention, abay, tuloy nyo na lang po yan sa December 1. Total yun naman po yung naaayon sa batas. Diba? Pati naman yung schedule ng calendar activity ng COMELEC ay meron na nga Yun pa rin naman po yung sinusunod. Naka-ready na po yan. Hindi pa naman nila binabago. Kasi yun ay ruling na. Nasa ruling na po ng Korte Suprema. Ngayon, mga kababayan, iniisip ko naman kasi nagbukas na po yung 20th Congress. Lalabas na rito yung pwedeng magsabi kung ano na nga ba, kung ano na nga ba ang naging resulta talaga ng enrolled bill na ito. No? O unang-una, si Atty. Macalitan pwedeng ma-interview ulit yan at magkakaroon po tayo ng ideya sa kanya. No? Pag sinabi niya nga na sana ibito na yan o desisyon na yan, doon yung common sense natin ay ibig sabihin, buhay na buhay po yung batas na yun at possible na nga na bumibilang na yung papunta sa lapse in tulo. Pero kung talagang halimbawa naman sinabi, may katotohanan yung sinasabi nila dyan sa comment section na ay wala na po, nalusaw na yun kasi 20th Congress na. Pero mukhang malabo sa ganun kasi buhay talaga yung batas na yan. Itong sinasabi ko lang sa inyo, pag di pa yan na-decisional, ano na yan, hindi parang wala na nangyari dun sa session nila yun. Nagbotuhan sila dun sa Congress, umabot ng BICAM, naging ratified, diratipikahan, diba? At sinumite na sa mismo palasyo at andyan lang yan kay Presidente PBBM at dapat na pong desisyonan as soon as possible. Diba? Kung ako man ay chairman ng COMELEC, diba? Halimbawa ako si Chairman Garcia, siyempre nandiyan yung respeto mo sa pinakamataas punong ehekutibo. Pwede ka naman tumawag dyan o sumulat, Mr. President, ganito po, sana po ay makadesisyonan nyo na nang sa ganun. Kami ay makapagtrabaho na, magawa na namin yung aming part dito dahil ilang buwan na lang ay December 1 na. Di ba? O di doon, iliham na ulit. Dapat lumiham na ulit. No? Lumiham na ulit ang Malacanang dyan. O sige, ito na yung aming desisyon. Pinirmahan na. O di tapos. Ituloy sa November 2. Sabi ko sa inyo, malinaw na 50-50. Hindi. Pwede na sinasabi nga natin nakaraan na ito kasing term sitting na ito na yung pagtatapos dyan sa urong sulong na yan. Yung postponement na yan. No? Ito na yung dapat nang gawin, kumbaga, para hindi na maulit yung postponement na yan. Kumbaga yan yung takda Fix. Diba? Inuulit natin. Fix na yan. Mga ka-hunters, mga kababayan. So, isip kayo. No? Comment ulit. Alam ko, sa susunod, meron pa rin tayo mapag-uusapan dito. Sigurado yan. Diba? Subscribe. Hanggang susunod. God bless.